Siya parang ng pinakahuli, mantakin mo. Nakapag-epal ka na't lahat-lahat, na-impeach mo na sa House of Representatives si Vice President, ayaw ka pa rin ng taong bayan. Oh, mali kasi ang paraan ng pagpapapogi niya. Ang magaling magpapogi, alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Si Tatay Digong. Yan ang ika nga, gwapito pagdating sa pagpapapogi. Ang ginagawa niya, trabaho niya, ang nagpapapogi sa kanya. Diba? Hindi yung paninira kagaya itong si Tambalusos. Ito, dito tayo kay Lolo Marcoleta. Lolo! Lolo natin yan, game. Atake. Yun nga, Sen. Ito nga, kaya ko na i-open yan, Nelson. Kasi meron silang panukala para daw maging malinaw na wala ng intriga. Sa budget. Sa budget, magkakaroon na raw po na tinatawag na open bycam. Ba? Sen. Open bycam? Opa, hindi ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko. Open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Paano pa? Gaano ka open? Nako. Sana ba yun? Meron tayong balita nyo kahapon eh. Hindi. Ano ha? Hindi, si Nelson. Hindi kayo uubra dyan. Pagdating sa bolahan, hindi kayo mag-uubra dyan kay Senator Marcoleta. Di pwede yan, Ika. Kaya niyang ipaliwanag. Sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Oo. Ayan, no? At Supportado. hindi na raw mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po ay alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, ha? At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Ari nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko habang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Oh, yan ang tanong. Sino? Sino, Nelson? Yan. Sabi, meron Ang mag-o-observe, si Luistro. Sino pa? Sino mag-o-observe? Anak ng tokwa. Tama nga naman ang tanong eh. Okay, papanoorin na sambayanan, i-broadcast natin. O, anong gagawin na sambayanan? Paano pagka yung binabasa, iba naman pala sa ilinalagay? Kulang-kulang nga, pinirmahan eh. Mga merong mga sintu-sintu talaga itong mga congressman na to eh. Mantakin nyo, walang kaabog-abog. Basta pinirmahan na lang, kahit na kulang-kulang. Mga kulang-kulang din kasi sila eh. magpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang eh, wala nang gusto suma. Sino po bang mag-o-observe? Ay, siguro baka mag-open sila o mga kababayan o ang inyo po mga, siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto o yung iba, mag-representa. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa. Naintindihan naman niya yung pinag-uusapan. Yun ang problema. Kaya ang tanong ko sa inyo, gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino ngayon ang ilalagay mo doon? Ito, nabuo daw po yung panawagan para sa open bycam para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Dito nakalipas sa taon, ang tinutukoy daw po yung ng mga nananawagan para sa open bycam, ang pagkakasingit daw po ng special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance, iutos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng bycam. Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Oo nga, no? Ang parang observer lang ang... Ilan ba yung... ilan ang mag-observe? Gaano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita? Kasama ba silang nakaupo doon? Kasi yung tuntunin, hindi gano'n eh. Meron live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House magtatalaga lang ng ilan eh. Sa Senate, gano'n din. Paano yung paraan?
sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Pwede ba niya, pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Kasi kung wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Tama naman. Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Ito totoo. Yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open BICAM campaign, Open BICAM campaign, sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang pinal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yan? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayun, sabi po ni Prince Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Nako. Yari. Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita ng anak ng mga anyway, yun Bakit? po. Si Princess daw ho yun ang anak ng prinsipe. Anak ng tao ko. Prinsipe Abante. Lang yan. Yan sino ba si Princess? At may tanong si Kong Dante, Sen Dante pala, sorry, Sen, masasanay din ako, pasensya na. Sama na ba siya kahit minsan doon sa mga BICAM? Nakita ba niya kung ano ang ginagawa sa BICAM? Kaya nga ako sinabi, ako minsan lang ako nakasali doon, ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Ganun, Hindi ka man lang makalapit doon eh. Masasarap daw pong pagkain doon di ba? Mahay. Nandun daw ang pinakamasarap at mamahaling pagkain sa kapag BICAM, Sen. Naku. Hindi naman. May lasa din. Pero ang nakakayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Basta nandun lang kayo. Anong klaseng BICAM yun? Ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, i-open sa public. Hindi, ang ganda. Sige nga. Makikita ko rin naman di ba? Ay, nako. Anyway. Isip-isipin mo, aminin nila ngayon publicly na, isama na po ng public. Isang pag-amin talaga na na itinago nila Di ba? Naka-live stream. Isipin mo, ngayon lang nila na inamin na isasama yung public, hindi nila sinasabi, ano ang mekanismo, anong kaparaanan, paano mo ihahalo ang publiko para ngayon makamit mo yung transparency. Pagsang-ayon lamang na marami kayong itinago talaga. Ako ngayon, ang pagkakaintindi ko to, Nelson, para naka-live stream. Tama ho yung sinabi na ni Sen Dante. Talagang dyan sa pagsasalita na yan, itong sintu-sintong speaker ng House of Representatives, talagang meron kayong itinago o meron kayong, kumbaga ngayon, para kahit pa paano, malinis yung mga konsensya nyo, maipakita nyo sa sambayan ng Pilipino, bukas ang BICAM. Pwedeng makialam ang ordinaryong Pilipino dyan. Pero ika nga nitong si Atty. Rowena Guanzon, ano pang nanakawin nyo? Naubos nyo na. Kaya pinapabukas ngayon yung BICAM kasi ano pang nanakawin nyo? Ubos na. Ang dapat bantayan ho talaga dito, alam nyo kung sino? Si Romualdez, period. Tuloy. Stream lang siya, para naka-Facebook live o kaya naka-YouTube live na ang tao nanonood. Parang ganun ata ang mangyayari dito, Sen. Sana man lang, kung merong kaalaman ng publiko, sa mga termino lang na gagamitin doon, mawawala na yung public Ganun ho ba? Gaano karami ang public na makakaalam yung program funds? Oo nga. Ang gusto nila dito gawin, Sen, ay mag-pass ng isang batas para maging institutionalized na yung Open BICAM. So dito sisimulan ito ang taon sa taong ito. Isipin mo, ewan ko kung papayag sila doon Ito pag-amin lamang ng kahinaan talaga ng paggawa ng batas at hindi nila nagawang transparent. Ngayon, pag inamin mo yan,
talagang yung kahinaan, yung kawalan ng transparency, inamin mo talaga. Ganun na pala epekto nun. Hindi ba kung ako? Oho. Sa bahay mo na lang. Opo. Kapag nagbago ka ng patakaran, ngayon kanya, tuwing araw ng Miyerkules, Opo. talagang magbibigay tayo ng kung ano man ang niluto natin, bibigyan natin ng kapitbahay natin na nakapaligid sa atin. Pamamahagi na natin itong... Ibig sabihin, sa maraming panahon, hindi ka man lang nagbigay. Maramot ka. Ganun. Noon mo lang na-realize. Gumawa ka Gumawa ng pa ng patakaran eh. Ngayon lang sumilay sa alaala mo. Kailangan mong makisama sa ano mo. Isangkot mo ng taong bayan, parang ganun. Oo, di ba? Oo nga, ano. Sa kahuli-hulihan, naisip mo. Pero sabi nga nila, inilahad mo ngayon yung kahinaan mo. Kaya palagi ko sinasabi, minsan lang ako dumalo dyan sa BICAM. Ayoko na. Kaya nakaupo lang kami. Yung aming, yung Committee ng Appropriation sa panig ng House of Representatives, noong panahon na yon, si Nonoy Andaya, na matagal nang namayapa. Yung counterpart naman namin sa panig ng Senado, ang aking kumari, Loren Ligarda. Loren Ligarda, opo. Silang dalawa lang nag-uusap. Ayun. Kami ron, nagkukwentuhan kami ron. Nagbubulahan lang kami. Sa akin ayoko nang ganun eh. Dapat talaga open para lahat nakakapag-participate. 3 lugar pa yun eh. Oo nga raw po, marami palang kwarto yun, kanya-kanyang kwarto pala. Hindi, 3 lugar na yung meron pang, hindi ko alam kung Campaginaldo yata yung isa. Pagkatapos nagpunta kami sa mga 5-star Polo hotel. Club yata yun. Pagkatapos ganun din eh. Ayun. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo, So para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Ayun. Di ba? Ayun, yun eh. Di ba? Pag-amin talaga na merong pagtatagong ginawa. At yan, dapat sana, yung mga ganyang litanya, nitong si Tambaluslos, umabot, sa atensyon ng Korte Suprema. Dahil meron hong isinampang petisyon, itong si Senator Vic Rodriguez at itong si Congressman Isidro Ungab. Kaugnay diyan sa pagdeklara na unconstitutional itong budget na ginagamit natin. Ubus na bago tinugunan ng Korte Suprema, anak ng toka. Wala, lahat na lang ata talagang ika nga ni Boying, yan si Atong Ang, pati yung mga umabot na ata sa Korte Suprema, sabi gano'n eh. Etong issue ng ng budget para ma-declare na unconstitutional, sa tingin natin umabot na rin ho talaga sa Korte Suprema. Huwag na ho tayong umasa, kumalahati na yung taon eh. Diba? Pagpasok pa lang ng taon, ilinabas na daw yung mahigit sa kalahati ng budget na yan. So ano pang gagawin? Pagka diniklarang unconstitutional, anong gagawin ng administrasyon ni Bangag? Sana naman sila, yung tipong makapaglabas sila ng komento nila bago man lamang sana natin umpisahan itong susunod na budget deliberation. Para at least mamulat ang kamalayan ng sambayan ng Pilipino na yung mga pinagagawa nila dyan sa BICAM na yan at yung kulang-kulang na BICAM tapos pipirmahan, kesyo ministerial na lang daw yung paglalagay ng mga figure, kabalbalan mo yun. Sana maglabas ng komento o desisyon ng Korte Suprema kaugnay dyan sa issue na yan. Dahil yan ho talaga ang pinakamalapit sa bitukan ng sambayanan. Yung pera na yan ay dapat mapunta doon sa mga kababayan nating naghihirap, magbibigay ng oportunidad, magbibigay ng pag-asa, nga doon sa mga kababayan natin na ngayong mga panahon na to talagang nawawalan ho sila ng nga parang wala na talagang, di ba? Sana. Yung open BICAM na kabalbalan ho yan mga. Sana walang ganon. Anyway, ganito na lang. Kapag kayo po sa Senado ay kasama dyan sa BICAM, kami na ang isugan nyo ni Nelson. Yan. Kami ang public. Kami nang isugat ninyo. Parang kalabaw lang. Ito dalawa sinusugat ko dyan, ha? Dahil open yan sa public, yung dalawa yan ng public. Teka. Para na sa ganun yung ay magsisidop ng mga ating mga maaay. Pagka kung sakaling isoga mo yung mga yan, isoga mo na rin ako.
Masarap daw pagkain dyan eh. Hindi pa naman tayo nakatikim na masarap na pagkain. Di ba? Malay mo, makachamba tayo dyan sa Bicam na yan. Sen, sama mo ako dito kay Sir Nelson ha. Pagka isinoga mo sila dyan sa open Bicam na yan. Ayos yan, ha? Anyway. Hindi naman natin isasangkot ang publiko rito kung ano nang pinag-uusapan natin eh. Saglit lang po, magbe-break lang tayo. Saglit lang, ano? Yan na, magbe-break na daw ho sila. Kaso, habang magbe-break ho sila, punta tayo ngayon doon sa mga priority bill nitong si Senator Rodante Marcoleta. Heto na ho mga kababayan. Yun. Yan. Kasi nung ako'y nasa House of Representatives pa, Opo. pagka ganyan na magbubukas ang bagong Kongreso, mapa Senado man, mapa House, Opo. lalong-lalo na sa House, dahil sa dami siguro ng mga nakikipag-gitgitan na makapag-file ng kanilang mga panukalang batas, isang linggo bago magbukas nakalinya na yung mga staff, dala-dala yung mga panukalang batas Doon na sila natutulog mismo kung saan sila nakatayo. O kung saan sila nakaupo. Unahan. Sinubukan ko rin yun Oho. Para kahit papano, kasi merong konting relasyon yung baba ng bilang doon sa mga unang tatalakayin. Ganun mo ba yun? Halimbawa, si Congressman Nelson Lubao, nakayanan niyang nung siya mag-file, nasa 50 to 100 yung kanyang mga bills. Nangangahulugan na may priority siya kaysa doon sa akin. 500 na ako nung akong pumasok Di ko lang pala 001. Kaya, yung 001 kasi, sa speaker yan So ganun pala talaga. Ngayon, kaya ako nabanggit yan, sa dami ng miyembro ng House of Representatives, physical talagang nakapila yung mga staff. Ayun. Para lang makipag-unahan, lalo na kinakala mong importante. Opo. Ginawa ko yun yung unang 20 dun sa House of Representatives. Sabi ko dun sa isang staff namin, kung kinakailangan matulog ka dyan, matulog ka na. Meron na pong nauna. Hindi balik ako, diluminya ka. Magkaganon ba, nasa 120 na yata yung dinatnang ko Mataas pa rin talaga ang bilang pala. Pagkatapos, yung mga huli, 2,500 na. So, kung yung baba ng bilang mo ay isa sa basihan na matatalakay ka na mas maaga. May ganun pala. Ngayon, sa Senado, nagbunutan. Kaya nagpadala ako ng staff, bunutan. Maglalagay, kung sino yung nakabunot ng ganito, yun ang slot mo. Nagkataon na yung unang bunutan, number 4, yung nakuha kong slot. Kaya yung araw na kung saan ifa-file yung unang 10 bills mo, ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Kaya nandun ako kahapon. So kahapon, July 3 pala. Schedule. Kaya maganda sapagkat bunutan. Dati rin kasi, yung Senate President, siya yung nauuna. So naging liberal. Di ba maganda naman talaga? Tama. Palibasa, 24 lang naman kami, kaya walang masyadong... Kasi nasanay nga ako kung doon sa Kamara, 300 plus kayo na congressman. Kaya kung malimbawa, bawat isang congressman, isang pulang, aabutin talaga kayo ng libo-libo. Ganun pala. Yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Matakin yan, namatay yung 5, kaya naging 306. Ayun, Di ba? Ganun karami. So, bawat isa may dalawang 20. Makikipag-gitgitan yan. Nako, So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame, sabi niyo ito schedule niyo. Yung slot na nakuha ko, June 30 to July 3, kaya siyempre, mahalaga sa akin yun. Requirement na kinakailangan personal kang magpakita. Sa House kasi, pwede yung staff kung kinakailangan ka ako kung pumunta, ako ang pupunta, kaya nandun ako. Bagay kasi naman sa Kamara, hindi na magkakahalatan, 300 plus kayo. At sa Senado, dadalawang tapat lang kayo. Yan nga, Talagang ako nagpakita. Para talagang i-file ko ng personal. Ayun. Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, sapagkat ito'y pinangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung nagbabayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain ko. Binago ko lang
Binago ko lang sapagkat naisip ko nung bandang huli, Opo. kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang, Opo. baka mamaya biglang sumikad yung presyo, Oho. baka ma-dilute yung 2,000. Okay. Halimbawa, ang basihan kasi noon, inano ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, 11 to 12 pesos per kilowatt hour, Nelson. Ano? Opo. So, 10 pesos kamo na lang. Kaya kapag siya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Opo. Kaya lang, sa Meralco yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kung minsan 17, 18, Mas mataas sa probinsya 19 po. pesos? Tama kayo, oo. O sabi ko, kung kailan tumataas yung rate niya, nadadilute yung 2,000. Kaya ang ginawa ko finally doon sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. So per kilowatt hour na ang basihan, hindi na yung... Oo, nilagay ko ron na kapag yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pababa. Oo. Kasi kung halimbawa nandun siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Opo, naku, mahal Ang doon. singilan doon, 19 pesos. Opo, mahal doon. Subukan mo nga i-multiply yung 19 pesos sa 135. Yan, Para Nelson. makita natin, Nelson. Yan. Para maintindihan nila kung bakit ginawa ko imbes na 2,000. Bagamat dun sa aking explanatory note, Oo. sinabi ko ron, Ayun. humigit kumulang 2,000. Pero So, mabuti pa niliwanag niyo yun, ha? Baka akala, umaatras tayo doon sa naging panukalan, naging pangako ninyo, eh. hindi, dun sa Hindi. explanatory note, nandun yung 2,000. Ayun, Pero dun opo. sa batas, nilagay ko na lang 135. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2,000, abay, malulugi. Malulugi. Tingnan mo, magkano? 2,000? Hindi po. Hindi. 135 kilowatt hours times 19 times pesos. 19 pesos. Oho. 2,565. Ibig sabihin, yung 2,500 masasali. Ayun. So, hindi Kasi- nakafix sa 2,000 pesos. Kasi nga kung Opo. 2,000 ang inano mo, Sa gamit. bigla, Tama, bigla tama. niyang tinaas yung bigla niyang rate. tinaas yung Oo rate. nga. Halimbawa, Bayad, halimbawa sa Mindoro ginawa niyang 25. Nako. Oho. Paano yung 2,000, biglang bumaba yung 2,000? Ayan nga. Oho. Oh. Kaya 135 na lang sapagkat doon mapipreserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko. Ayun. Na at least 2,000 pesos pababa. Hindi lamang yun. Dalawa magkakambal yung bill na yon. Opo. Isa lamang yon. Yung pangalawa, ay sinasabi ko ron na yung sale ng electricity, tatanggalin yung 12% VAT. Ayun. Oho. O, pumasok din yon. Instant po yun. Pag wala ng 12% Ayun, talagang lahat mabe-benefit doon. Talagang sa ayaw mo at sa gusto, bababa ang presyo ng kuryente. Hindi lamang sa mga household, Opo. pati sa mga commercial at saka sa mga industrial consumers. Yung mga malilit na negosyante natin, malalaki negosyante, talagang bababa ang production cost mo. Ayun. Sapagkat mahal ang kuryente. Pero ano ang pambawi natin sapagkat alam natin naman sen na mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12% O, ilalakas naman ang ekonomiya mo. So may Pag pambawi lumakas tayo. ang ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Oo. Maraming bibili. Opo. Tataas lahat. Oho. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo, tataas. Marami rin kikitain ng gobyerno. So doon ang Mababawi mo rin din eh. Doon din. Bawi-bawi Doon mo din, rin bawi. mababawi. Isipin mo, kapag ang ekonomiya mo ay may sakit, bagsak ang naman. taxation mo. Oho. Pero naging masigla. Yan. May katakot-takot na buwis ang makukolekta mo dyan. Oho. Kasi baka yun ang maging pagtutol dyan ng mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga, tumutol ka nga kung mari ikaw yun. Sige nga, subukan mo lang. Kasi kung i-compute natin, Tumutol ka, sige. Opo. Halimbawa, subukan mo tumutol ngayon, sige. teka lang po, iniisip ko kasi kung magkano 12% di ba? Kaya nga. Di ba? Sige. Oo. Si Nelson, tumutol ka nga. Saan po natin kukunin ang Pampalit. pampalit? Oo. Malaking billion po yan, Senador. Yun ang tutol mo. Opo. Ba't sa akin mo tinatanong yan? Hindi man ako gumagawa. Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, yung nakalagay sa batas, affordable rates of electricity. Okay.
Basahin mo Senator Nelson Lubao. Finance Secretary po ako. Ikaw ang finance. Halimbawa, sige. Basahin mo Secretary Recto sa EPIRA. Oo. Tingnan mo yung original version ng ating batas tungkol sa kuryente. Nakalagay ba dyan? Nabubuwisan mo? Lalagyan mo ba ng bat ang kuryente? Wala. Okay. Doon sa EPIRA law ba? Wala akong nakalagay? Wala. Bigla ninyong nilagyan ng primero 6%. Pagkatapos nilagyan nyo na, pinatawan nyo na naman ng 6%, kaya naging 12%. Kaya yung salitang affordable, nawala na sa isa eh. Affordable, sabihin na abot kayang halaga. Affordable ko. Ano ba? Ano ba sa Tagalog yung affordable? Di, abot kaya nga po. Abot kayang halaga. Ano pa? Mura. Mura. Ayan. Ngayon, mapapamura ka eh. Kesa sa maging mura. Ngayon, Secretary, wag ka makikipagdebate sa layunin ng batas. Ang layunin ng batas, napakalinaw eh. Murang kuryente. Bakit naging mahal? Nilagyan nyo ng bat kaya tinatanggal ko, binabalik ko doon sa layunin ng batas. Ayun pala. Ngayon, Yung talagang higa nga espiritu ng batas ibabalik nitong si Sentante. Hinugot to tinanggal Yan palang batas na yan, ipira na yan para mapababa ang presyo ng kuryente. Hindi kung palang susundin lang pala nila yung batas na yan, hindi ganito kamahal ang ating kuryente dito sa Pilipinas. Napakaganda ng mga punto ni Sen kanina. 'Di ba? Mababa kuryente, anong magiging implication nun? Magiging kumbaga sa mga mamumuhunan magiging ika nga maa-attract sila sa Pilipinas. Yung mga bagong mamumuhunan dahil competitive na presyo nila sa Pilipinas Naku, tapos magaling pang mag-English sa mga yan. Tapos inaayos na rin nila mga karsada nila. Sa Pilipinas tayo mag-invest. Yung aagos yung mga investment sa Pilipinas. Ano mangyayari? Dadami trabaho. Pagka dumami trabaho, magkakaroon ng supply and demand. Magpapagandahan na ang pasweldo ng mga kumpanya na yan. Doon sa gayong paraan, mapapataas natin ang presyo ay ang pasweldo ng natural, hindi kagaya ng brute force, yung persahan yung mga kapitalista. Taasan nyo ng tag-200 yan. Gagawin namin batas. Di ganun yun. Gumawa ka ng paraan, kaya ka nga nandyan eh. Gumawa ka ng paraan para makakalap ka ng iba't ibang uri ng buwis, pero wag mong kukunin sa kuryente sapagkat nalalabag mo yung layunin ng batas. Ayun. So originally pala, ngayon ko lang naalaman, Sen, na original ay wala pala sa EPIRA law na patawan mo ng kaya nga tayo may programang ganito para naiintindihan ng mga kababayan natin. Nakakasabay sila sa atin. Maunawaan nila kung anong nangyayari sa ating paligid. So, kung bakit natin nilalaban yan. Kung automatic yan, Sen, talisin natin, ang laki agad ng ibabawas yan sa binabayaran nating kuryente. Akala mo lang, pero tingnan mo. Bakit sila nag-imbento ng ayuda? 5 klaseng ayuda, kapag sinuma mo lahat, 194 billion na pinamibigay lang ng walang kapararakan. Sa mga tuwid, kolekta ka ng kolekta. Pinamimigay mo lang ng ganun. Hindi mo naman alam kung talagang ito ay naibibigay sa dapat nabigyan. Wala namang report, wala namang ulat. Ilan ba yung nabigyan ninyo? Isip-isipin mo, 4 na ayuda na nakatala sa ating GAA 2025. Pagka sinuma mo yung 5 ayuda na yan, alam mo kung magkano lahat yan? Nasabi nyo dati, mga 196 billion. 194 billion. 94 billion, okay. Bakit mo kinolekta pagkatapos ipamimigay mo lang ng walang kapararakan? Walang report, walang ulat, walang guideline. Maano man lang na, halimbawa, si Secretary Nelson Lubao, sinubukan niya sanang kumuha ng report. Tingnan nga natin yung mga nabigyan natin ng AIX, ng TUPAD, ng AKAP, ng MAIP, ng PORPIS. Tingnan nga natin kung ano nangyari sa buhay nila. Para ngay may pagmalaki naman natin na may katuturan ng pagbibigay natin. Wala naman eh. Wala. Kinukulit. Follow up po. Yung tipong, sige nga, bisitahin natin yung mga nabigyan ng TUPAD, AKAP, yung mga ayuda ni